First Samuel chapter 12, verse 17 to 25. Sinabi nila kay Samuel, idalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi natin ng hari. So dito makikita natin ang isang tagpo na kung saan ang mga Israelita sa panahon ni Propeta Samuel ay nainggit sa mga ibang lugar o sa ibang nation. Kasi sa ibang lugar, mayroon silang mga kinikilalang hari. Naging masama o naging kasalanan ito sa Diyos. At ang sabi ng Diyos sa verse 7, they rejected me as their king. Nagdaramdam ang Diyos sa bawat mga Israelita na humihingi ng hari, bagamat meron na silang hari, ang ating Panginoon. At dahil doon, nagalit siya. Pero alam niyo, sabi ni Samuel sa kanila, huwag kayong matakot. Bagaman malaki ang pagkakasala niyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo'y nagkakasala sa Panginoon, at kapag ikaw ay lumayo pa sa kalooban ni Lord, napakaliit na ng porsyento na ikaw ay mabago. Kasi lumayo ka sa kalooban ni Lord. Verse 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating lahat na kapag sinabing Diyos-Diyosan, hindi lang ito talks about ribulto. Talks about yung mga Diyos-Diyosan na inuuna natin higit sa Diyos. Kapag ang iyong trabaho ay hindi mo maiwan para sa Panginoon, kapag ang iyong tindahan tuwing araw ng linggo hindi mo maisarado, kapag ang labahin mo hindi mo maiwan-iwan para pumunta sa gawain ni Lord, hindi ka nakasimba kasi may gagawin kang project sa school, nagiging Diyos-Diyos sa natin yung ating mga ginagawa. Ang nakakalungkot, naglalagay tayo ng panibagong hari sa puso natin na maghahari sa atin. At ito yung pinakamalaking mistake o pagkakasala ng bayang Israel sa Diyos. Nang maglagay sila at humingi sila ng hari maliban sa Diyos. Ginagawa nating hari yung Diyos-Diyosan.